mainit pa rin po ang usapin tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sinasabi ni Amy Marcos at ng ilang kaalyado ni Sara Duterte na failed na, napatay na wala ng kahihinatnan. At ang pabago-bagong isip ni Senate President Chis Escudero tungkol dito sa impeachment ni Sara Duterte na para bang pagkahaba-haba man ng prosesyon, papatayin lang din naman pala nila yung impeachment case. Hinahamon po kasi ni Senate President Chis Escudero ang mga kritiko niya at dumadami po yan by the hour ang mga nagiging kritiko ni Chis Escudero. Ang hamon niya, dalhin daw sa Supreme Court kung sila ay hindi naniniwala o hindi sang-ayon sa mga naging desisyon ni Chis Escudero. Pero halatang-halata na po ng taong bayan kung saan nakakiling itong si Chis Escudero na tila ba ginago niya ang mga Pilipino. Tayong mga ordinaryong tao na hindi naman abogado, nalilito, ako po nalilito dahil silang mga senador ay hindi magkatugma, hindi sila magkita, hindi sila magkaisa sa kanilang interpretasyon sa batas. Pero sino po ba ang tama? Yung mga humihiling na ituloy ang impeachment o ang kampo ni Chis Escudero na ngayon pa lang ay pinatay na ang impeachment case ni Sara Duterte. Napanood ko po ito sa DCWB kung saan in-interview nila ang isang constitutional law expert sa katauhan ni Attorney Domingo Cayosa. Pakinggan po nating mabuti dahil sasagutin niya po lahat ng ating mga katanungan mula doon sa pag-antala ni Chis Escudero na simulan forthwith yung impeachment trial hanggang sa huli na sinasabi niyang bahala na ang 20th Congress kung itutuloy ang impeachment o hindi. At tama ba ang ginawa ng ilang mga senator judges sa pangunguna ni Amy Marcos? Dahil ang alam natin, bawal po silang magkomento tungkol dyan sa impeachment case na yan. To think na sila ay isa sa mga senator judges. Pakinggan po nating mabuti at kayo na po ang humusga. Alright. Issue ngayon yun, Weng. Yes, totoo naman Pwede ba siyang tumawid sa 20th Congress? Totoo. Ang alam ko may nagpetisyon sa Supreme Court, pinapa-define ano ang forthwith. Okay. Diba? Pero hindi, sa pagkakatanda ko doon sa mga nabasa ko, hindi kasama sa tinatanong sa Korte Suprema yung kung pwede bang tumawid ng pero kung sa bagay, kung halimbawa i-define ng Supreme Court ng forthwith, baka matakal din doon yun, masegwa yan. Maganda nga, kung pwedeng tumawid ng next Congress. Sa totoo lang, actually, sinabi na ni dating Senate President Tito Soto yan na baka ma-question sa Supreme Court. Yes, oo. Yung issue tungkol sa impeachment. At the same time, sabi naman ng dating Senador na si Senate President Frank Drilon, dapat tapusin na ngayon. Tapusin. Diba? Ang sabi nga niya noon, Joel, huwag nang patawirin sa 20th Congress. Yes, kasi ang sinasabi niya, trabaho niyo to Trabaho niyo to na dapat hindi pinapasa sa next Congress. So ang sabi niya noon, pag sinabing forthwith, pwede kang magpatawag ng special session para matapos mo ito hanggang sa kaduluduluhan. Hindi naman ginawa noon pa man. Siguro diba? Magandang magpagabay tayo mga kapuso sa isang constitutional law expert. Para malinaw. Malaman natin na tinatawagan na namin ngayon si Attorney Domingo Cayosa. Nasa linya na yata. Dating, wala pa. Dating Pakulo po ng Integrated Bar of the Philippines, mga kapuso, siya po isang constitutional law expert kasi. Weng, ang daming issue na dapat nating malaman dito. Sa totoo lang, ang meron tayo ngayon ay yung mga pahayag ng mga congressman, yung pahayag ng ilang mga social media influencers na may mga bank account daw na kinakailangan makita. Dahil very damning daw yung evidence doon sa bank account na yun. Na gusto natin, sige na, patingin. Gusto namin makita. Depende yan. Kung may small lady ulit. Ito na, nasa linya na natin. Nasa linya po natin, mga kaposi, si Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert. At syempre, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Cayosa, live kayo sa Saksi sa Double B. Good morning po. Good morning po, Attorney. Good morning. Magandang umaga po sa nakikinig sa inyong programa. Si Joel tsaka si Weng po ito. At Attorney, ano nga ba? Bigyan nyo nga kami ng gabay kasi ngayon, pinag-uusapan, dapat bang tumawid pa sa 20th Congress? Pagka daw tumawid sa 20th Congress, ito pong impeachment, baka daw ma-question po ito, yung constitutionality po nito. Pakigabayan nga po kami nalilito na rin dito sa issue ito, Attorney. Kung susundin lang ho yung konstitusyon at yung mga nauna ng kaso na kung saan sinabi ng Supreme Court that the Senate is a continuing body,
wala sanang problema na tatawid sa 20th Congress yung sinimulang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Mhm. So bakit niyo po sinabing wala sanang problema? Meron bang kulatilya yon, Attorney Cayosa? Kaya ho tayo nagkakaproblema kasi yung ating mga hinalal na mga senador, iba na ang sinasabi, iba na ang kanilang kilos. Pero kung titingnan natin ang konstitusyon, maliwanag naman ho doon na dapat ho yan tuloy-tuloy. Pangalawa, doon mismo sa impeachment rules ng Senado, maliwanag naman na yung impeachment is a different kind of work, hindi ho yan legislative work. At kung titingnan natin ang sarili nilang rules, nangingibabaw. The impeachment should take precedence over the ordinary legislative agenda. When you say... Pag sinabi mo yun, Attorney Cayosa, di ibig sabihin, mali yung desisyon ni Senate President Escudero na mauna yung legislative priorities kumpara po sa impeachment trial. Kasi yun ang dinahilan po ng Senate President. Ganun po ba yun? Yun ho ang dahilan niya, di ho ba? Kung Opo. ayaw mo, pwede kang gumawa kung ano-anong mga dahilan. Pero ang sinasabi lang ho natin, malinaw naman ang kanilang impeachment rules. Malinaw din ho ang jurisprudence ng Supreme Court tungkol sa nature ng Senado. So wala ho saan ng ganyan. Pangalawa, di ba nagbitiw na rin ho sila ng salita noon nung umaangal tayo na bakit hindi forthwith? Bakit dinedelay nyo ng 3 months? Sabi niya, huwag kayong mag-alala pagdating ng after election, June 3, simulan namin yan. Ngayon, inurong na naman. Ngayon, sinasabing baka hindi matutuloy. Dililito ho ang taong bayan. Hindi ho naman yung opinion nila o opinion natin o sino pa man ang masusunod dapat. Dapat yung malinaw na mandato ng konstitusyon, yung malinaw na existing jurisprudence ng Supreme Court at saka yung Senate rules nila mismo. Balikan natin, Attorney, yung binanggit po ninyo, kailangan tuloy-tuloy itong impeachment. Ibig sabihin, pwedeng simulan ngayong kongresong ito na papatapos na at pwede naman natin yung itawid ng 20th Congress. Tama ho ba yun, Attorney? Tama ho. Yun ho ang sinasabi ng kasalukuyang mga batas at saka ng jurisprudence ng Supreme Court. Pero paano po yung ganitong sitwasyon, Attorney, na halimbawa, sa June 11, babasahin lang ng mga kongresista sa plenary ng Senate yung mga charges or allegations laban sa Vice Presidente. After that, a-adjourn na po ang buong 19th Congress. Papasok sa July ang 20th Congress, pero yung kabuuan na ng proseso ng trial, sila na po ang hahawak. Pwede po ba yun na parang pinasa mo yung kabuuan ng proseso sa next Congress para sa isang impeachment na ipinasa po sa iyong poder ngayon? Pwede ho naman yun. Sapagkat yung Senado ho naman, kahit nagpalit yung 12, yung kalahati niyan, it remains to be a continuing body. So, naisabit, tinanggap na ho nila nung 4 months ago. Tapos, babasahan ngayon. Di sabihin nila, ibigay sa Vice President, meron siyang 10 araw para sagutin yon. Pagkatapos yan, magsisimula na ang hearing. So, wala akong kaduda-duda dapat yan. Sila lang po naglalagay ng duda eh. Minsan nami-mislead ang ating taong bayan. Kung meron silang sariling agenda, whether personal or political, mas maganda ilahad na lang nila. Sabihin na lang nila. Kesa yung magkukunwari pa na kung ano-ano sa jurisprudence, sa konstitusyon, kung ano-ano. Malinaw po naman, yun ang sinasabi natin. Okay. Sundin na lang nila yung batas kasi mambabatas naman sila. Ang sinasabi ni Attorney Cayosa, kung merong paraan, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Okay. So, parang gano'n ang... pero okay na rin bang maisalang na rin sa Korte Suprema? Para once and for all, tapos na po ito, Attorney. Meron nga nakasalang Yun nga ho ang nakakalungkot. Kung malinaw ho naman yung konstitusyon, malinaw ang rules nila, meron ng existing jurisprudence, 1950, and then panahon ho ni GMA, yung Nery case, yung Ermita case, paulit-ulit na sinasabi ng Supreme Court, continuing body ang Senado. Doon pa rin sa record ng Constitutional Commission mismo, malinaw din ho doon na continuing body ang Senado. So wala hong kaduda. Sila lang ho naglalagay ng
paduda Mm-mm. dahil nga meron silang ibang gustong gawin. So, So- wag na ho na sana nilang gamitin yung batas kung ang rason naman personal o political. Okay, dahil sa paliwanag ni Atty. Cayosa, wala yung sinasabi ng iba na may abuse of discretion sa panig ng Senate President po dito. Wala ho sana Wala. kasi nga mandato yan ng konstitusyon. Yung impeachment ho, hindi laro ito. Hindi Yes. ho. Kung titignan natin ang nakasaad sa konstitusyon, the spirit and intent of the constitution, yung rules of the Senate, dapat priority ito, tuloy-tuloy. Kasi nga ho, to be fair to the Vice President, yung nasasakdal, to be fair dun sa mga congressman na naghain ng complaint, to be fair sa taong bayan. Kasi gusto nating malaman, totoo ba yan? Ano bang ebidensya? Ano bang depensa? It's about accountability of high public officials. Hindi ho biro-biro yan. So, they cannot trivialize it sana. Hindi ho optional yan sa kanila dapat. Kaso nga iba yung naging direction po ng Senate President sa kasong ito, Atty. Cayosa. Well, personal niya ho yun. Siya ho ang mag-explain sa taong bayan at hindi ho naman mangmang yung taong bayan, nakakahalata na ho sila. Opo. Okay, ano pa nakikita niyong kahihinat na nito kasi may sabi yun ni Senator Amy Marcos, tapos na itong impeachment na to. Oo. Parang Wala na. talo na kayo. Parang Talo na sinasabi tong bang impeachment na to. parang by default. Parang ganun Wala na. na agad yung impeachment case na ito. Ganun po ba yun? Tama po ba yun? Nakikita niyo bang ganun ang mangyayari kahihinat na nito, Atty. Cayosa? Well, lahat ho naman ng senador or kahit sinong mamamayan entitled to his or her opinion. Kaya lang ho, ang napupunan natin dyan, mismo ho kasi yung mga senador, hindi nila tinutupad o kaya hindi nila sinusunod ang sarili nilang rules. Bawal ho sa kanila sana magkomento. Saan ho kayo nakikita ng isang quest? Hindi pa nakita yung ebidensya, hindi pa nakita ang sagot ng kabila. Sasabihin na walang kaso ito. They have to understand that in the impeachment process, quest ho sila, di ba? Pinagsabihan na sila, remind na sila ng kanilang Senate President nung nauna, wag ho kayo magkomento dito. Pero ngayon, hindi pa nga ako nagsisimula yung pagpresenta ng ebidensya, yung pagbabasa ng charges, meron ng ilang mga senador, ganun ang sabi, kung huwes ka, sino pang maniniwala sa iyo kung ganyan ang asta mo? Pwede ba natin dapat mag-inhibit, no? Papa-inhibit. May Sa mga ganyan ba, ganon? sa impeachment ba may inhibition, Atty. Cayosa? Alam niyo, pag korte ho yan, matagal nang na-inhibit ang marami sa mga yan. Meron ng prejudgment, ika nga. Pero sa impeachment court, walang inhibition, di ba, Atty. Cayosa? Oo, yun ang problema. Ang naiiba ho kasi ang impeachment process sapagkat it is a class by itself. Oo, kaya madaling bilangin kung ilan agad yung numbers impeachment kasi again, numbers and political game as para sa iba ang impeachment trial, attorney. Oo, yun nga. Ang nakakalungkot, kung gagawin ng mambabatas na political game, yung accountability of public official. Di ho ba? Magkaiba sana yun. So sana naman ho, unahin nila yung kapakanan ng taong bayan. Hindi pa ho natin pinag-uusapan kung guilty o hindi. Di ba? Kinakailangang malaman natin, totoo ba? Ano bang ebidensya? Ano ba ang kanyang depensa? At ano bang kanyang ebidensya? Yun ang importante kasi itong mga paratang, ang bibigat ho daang milyon. Pangalawa, yung pinaparatangan, hindi ho ordinaryong Juan de la Cruz. Vice President ho, may mandato yan. Di ba maganda malaman sa lalong madaling panahon? Sabi nga nila, deserve niya rin ang magkaroon ng day in court Ay, sa para totoo ipaliwanag ang panig niya, hindi Tsaka, ba? tapusin na natin ito kasi patahimikin na natin kung wala Totoo. namang kasalanan. Totoo yun. Diba? Correct. Totoo yun. Di ba ho ba Pero yung ganito, Attorney Cayosa and Joel, ganito po, sa impeachment trial, ang parusa dito ay halimbawa, parang administratibo, tanggal ka sa tungkulin mo, halimbawa, kung ano man yung posisyon na hinahawakan mo. Not necessarily si VP. Pero pagkatapos mo sa impeachment trial, pwede siyang habulin criminally. Sa korte naman. Pwede ho yun. Pwede. ho yun. So kung Sa halimbawa, Constitution ho, dalawa yan Opo. Tanggal ka sa mataas na pwesto at perpetual disqualification ka sa anumang trabaho sa gobyerno. tapos sa criminal court, pwede kang habulin ng kulong multa.
Tama ho, Okay. pwede ho yun. Pero kung halimbawa po, ma-acquit siya sa impeachment court, katulad nung nangyari kay dating Chief Justice Corona, Dahil- siya ay convicted sa impeachment trial, pero acquitted siya pagdating sa korte. Mhm. Paano po yung sa kaso halimbawa, ma-acquit ka sa impeachment, pwede ka pa bang habulin criminally? Pwede pa rin ho, sapagkat magkaiba yung charges. Criminal charge, proof beyond reasonable doubt. Dito sa impeachment, pagtanggal lang ho sa iyong posisyon. Magkaiba din ho ang hukom dyan. Opo. Diba? So, magkaiba yung mga complainants. So, Tsaka yung iba ho, appreciation hindi po ho ng pwedeng ebidensya, sabihin iba. Yung double jeopardy, mga ganyan. Hindi ho mag-a-apply yun. Yun. Oo. Malinaw. O sige, Ganda abangan nun. namin yung mga development pagka may mga kailangang tanungin at isang guni sa inyo. Natawagan ka namin, Kayo attorney. ang Ha? aming Salamat friends ha. of the court. Mag-ingat ka ha. Thank Attorney, you. thank you. Pagdasal ho natin ang ating mga mambabatas. Opo, Yes, opo. sir. Thank Si you. Attorney Domingo Cayosa, ang ating friend of the Ayan, court. matapos po natin mapakinggan si Atty. Cayosa, sino po kaya ang nagsasabi ng totoo? At sino ba ang tama? Yung mga senador na nagpipilit na ituloy yung impeachment trial o itong grupo ni Chis Escudero na para sa kanila ay patay na ang impeachment case ni Sara Duterte? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below.